kampo ng pamilya ni Christine Dacera may nakuhang witness na handang magbigay ng salaysay. Nakakagulat ang mga bagong pahayag. Narito ang buong detalye. Viral pa rin hanggang sa kasalukuyan ang nangyaring pagkamatay ni Christine Dacera na isang flight attendant. Siya ay natagpo ang wala ng buhay sa kwarto na isang hotel sa Makati habang kasama ang mga Becky na kaibigan. At ngayon ngang araw ay naihatid na rin sa huling hantungan ang kanyang mga labi. Naging isang malaking kontrobersya ang kanyang pagkamatay dahil nga marahil marami ang nakisimpatya sa maaga niyang pagkawala sa edad na 23. Very promising umuno ang kanyang future, maganda at matalino. Marami ang pumuna na naging isa umano siyang babae na dumalo sa party noong New Year's Eve at dito na nga nagsimula ang haka-haka na siya ay ginang rape. Haka-haka pa lamang itong may tuturing dahil wala pa namang nagbibigay ng salaysay tungkol dito. At dahil na rin sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan na aminadong mga binabae o mga Becky. Base sa mga lumabas na CCTV video, tila napagtagdi-tagdi na nga ang mga huling sandali ni Dacera bago pumanaw. Dito ay makikitang ilang ulit siyang umalis sa kwarto 2209 papunta sa kabilang kwarto 2207. Siya ay paulit-ulit ring sinundo ng kanyang mga kaibigan na orihinal niyang kasama sa kwarto 2209. Ayon sa ilang netizens, hindi dapat pagdudahan ang mga kaibigan niyang Becky dahil kita naman umano na siya ay inalagaan at itinuring na prinsesa. Sa pagsundo pa lang umano ay binubuhat pa nga siya ng mga ito. Dahil sa bagong mga CCTV footages na baling ang atensyon ng netizens sa mga taong nasa kwarto 2207. Ayon sa matalik na kaibigan ni Dacera na si Romel Galido, siya umano ang nag-imbita sa mga taong nasa kwarto 2207. Hindi umano talaga kilala ni Dacera ang mga bisita sa room 2207 at first time nga niyang nakilala ang mga iyon. Nadagdagan pa ang duda ng mga netizens na may napanood sa video kung saan kita ang tila pakikipag-away ni Dacera sa mga taong nasa room 207. Kapansin-pansin kasi ang tila pag-aawat ng mga Becky friends si Christine sa kanya. Sa video na ito, pilit na bumabalik si Christine sa kwarto pero siya ay pinigilan ng nasa 3 katao. Napayakap pa nga ang dalawa sa ginawang pag-awat kay Christine, pero sa huli ay napapayag nila itong bumalik na sa kanilang kwarto. Kung maaalala, nabanggit rin ni Romel Galido sa isang panayam na may isang pagkakataon umanong biglang tumabi si Christine sa kanya at sinabing tila may naglagay umano ng something sa inumin niya. Nagduda si Christine dahil bigla umanong sumama ang pakiramdam niya, subalit hindi umano ito sineryoso ni Galido. Sa halip ay bumalik na siya sa pagtulog. Ngunit palaisipan pa rin kung bakit paulit-ulit pa rin bumabalik si Christine sa kabilang kwarto, sa kabila ng kanyang pagdududa. Ang huling pagkakataon na sinundo siya ng kanyang mga kaibigan ay nang mapag-alamang siya umano ay nasuka na sa kabilang kwarto 2207. Mula rito ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsuka sa 2209 hanggang sa manatili siya sa bathtub kung saan siya natagpo ang wala ng buhay. Sa mga bagong pahayag na ito at CCTV footages, nakatuon na ngayon ang atensyon sa mga taong nasa 2207. Sa ngayon ay tukoy na rin ang kanilang pagkakakilanlan. Nakapagpadala na ng subpoena ang NBI sa mga taong ito at hinihintay sila sa ahensya upang magbigay ng testimonya. Samantala, nagbigay na rin ng bagong update ang abogado ng pamilya Dacera hinggil sa kasong ito. Ayon sa kanya, mayroon na umano silang witness na magbibigay ng salaysay at ayon sa sinasabing witness na ito, hindi lang 11 ang dumalo sa party kundi 16. Ang nakakagulat pa sa lahat ay ang pahayag ng witness na mayroon umanong bisita sa nasabing party na hindi miyembro ng LGBT community. Ibig sabihin, pinasisinungalingan ng witness na ito ang mga pahayag ng mga kaibigan ni Dacera na bakla silang lahat na dumalo sa party na iyon.